May lumabas na aral ngayon na sabi, bakit daw tayo sisisihin sa kasalanan ni Adan? Kung mapapaimpyerno, si Adan lang, pero hindi tayo sapagkat sabi nila, tayo ay nilikha ng Diyos, isa-isa, at panibago. Kaya may bago tayong kaluluwa na ito ay mayroong malayang kalooban. Magkakasala lamang ang tao kung gugustuhin niyang magkasala, ngunit kung gusto niyang maligtas, kailangan niyang sumampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat kanilang binabatay po na lahat ng tao ay ligtas na batay po roon sa doctrine ng Calvinism, yung pong limited atonement. Di sila naniwala na limited lamang ang atonement, kundi unlimited. Ibig sabihin, lahat na ng tao ay tinubos ni Kristo nung siya'y mapako sa krus. Kaya depende sa tao kung siya ay pipili sa ginawa ni Kristo o siya ay gumawa ng mali. Kaya nga, nasa tao ang kaligtasan. At yan ay pinangunahan ng taong si Pelagius. At nagmula sa kanyang pangalan, yung Pelagianism, Pelagianism, na ang tao ay mayroong malayang kalooban kung gustuhin niyang mapunta sa langit o maligtas, sumampalataya sa kay Kristo, at kung ayaw niya, manatili siya sa kanyang sarili, kasalanan, nasa kanya na yun. At yan pong aral na yan ni Pelagius ay kumalat at pumasok ang semi-Pelagianism. Mas danger ang Pelagianism o semi sapagkat naniniwala sila na may bahid kasalanan ng tao, pero nasa kanila pa rin ang kalayaan. Kung sila ay gusto maligtas, depende yun sa kanila kung sasampalatayan sila kay Kristo dahil ginawa na ni Kristo ang katubusan sa lahat ng tao. At yung semi-Pelagianism ay kumalat pa rin hanggang sa ito ay makuha ni Jacobus Arminius. Simula kay Arminius, kumalat po ang doktrinang Arminianism. So mayroon pong paglalaban noon, pinaglaban ito ni Augustine, nanalo si Augustine, na-convict, na-condemn itong si Pelagius na pinahawakan ng Arminianism, at nagkakaroon ng pagkaka-divide ang Calvinist sapagkat si Augustine, ang kanyang doktrina hanggang kay Calvin, itong pinahawakan niya. The totality of depravity of man, total depravity of man, and the grace of God. So ngayon, mayroon pong Calvinism theology at mayroong Arminianism theology. Simula kay Pelagius, semi-Pelagius, then Arminianism. At Arminianism, mayroon pong gitna yung Calvinism. Kung tawagin yung gitna dyan, ay Reformed Calvinist. Itong mga Reformed Calvinist ay meron lamang 4 pagdating sa tulip. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. Hindi sila naniniwala sa limited atonement, kaya unlimited. Kaya ito po yung 4 points Calvinist. No? 4 points, huwag tayong basta-basta maniwala na siya'y Calvinist, dapat Reformed Baptist, dahil marami pong umaangkin ng Calvinist, lalo na yung mga 4 points, tuip lang sila. Sapagkat yun ang paniniwala nila. Kung tawagin niyang Reformed Calvinist sa isang salita, ito ang tinatawag na Amiraldian. Pumasok naman yung Amiraldianism. Ito yung Reformed Calvinist. At yan po'y lumaganap sa ating panahon, yung pong Arminianism na yan. Lahat po halos ng relihiyon, paniniwala, even born again, yan po ay mga Arminians. Sila pa ang Arminians, sila po nag-i-emphasize sa man's responsibility, pero ang Calvinist po ay nakadiin sila doon sa God's sovereignty. Hindi pwedeng maligtas ang tao sa kanyang sariling kalooban, maliban siya ay biyayaan. Yan ang paniniwala ng Calvinist.
ng Reformed Baptist, kailangan ang kaligtasan ay biyaya. At itong pinanghawakan ng mga born again, mga Pentecostals, mga iba pang mga grupo na Christian, ang kanilang panghahawak ay responsibilidad ng tao. Nasa tao yun. Naniniwala sila sa grace, pero kailangan tulungan natin ang grace. Nasa tao ang desisyon para maligtas. Yan po'y napakabigat na doktrina sapagkat marami po ang mga nabibiktima. Feeling nila sila po'y totoong Kristiyano, but sa totoo niyan, sila ang may gawa ng kanilang kaligtasan. It is no longer grace. Kaya may grace sapagkat ang tao ay ganap na makasalanan, patay siya sa Espiritu, kaya kailangan siya ng grace ng God upang siya ay mabuksan, maipanganak na muli, at siya ay makakakilala kay Kristo at makapagdesisyon kay Kristo. Maliban kung walang grace, tulad po ngayon, na paniniwala ngayon, bakit ako mapapaimpyerno, sabi nila, si Adan lang nagkasala, bakit ako mananagot sa kasalanan ni Adan? Kaya ang mga Armenians, naniniwala sila na nagkakasala sila sa kanilang sarili, kaya ang kaligtasan nasa kanila. Kaya mayroong altar calling, mayroong mga altar call, at sila ay kina-counsel sila na mamili sila na receive Christ and you shall be saved. Kasi kung di ka tatanggapin si Kristo, hindi ka maimpyerno. So ang kulang doon, wala yung grace of God. Sa ating pong doktrina at tinuturo ng Biblia, nakasentro sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos lamang tayo naliligtas. Sapagkat lahat ng tao ay makasalanan, patay sa mabuting spiritual, wala siyang anumang hangarin o isang hakbang para siya ay makalapit sa Diyos. Only by grace of God, sila ay nabubuhay muli, kaya sila ay nakakasampalataya. Pero ang Armenianism ngayon, halos lahat ng mga umaangking Christian sa ating panahon, naniniwala na sa tao lang yon kung gusto niyang sumampalataya kay Jesus. Kung ayaw mo sumampalataya, ikaw ay mapapahamak. So ito yung aral na ating naputol nung nakaraan. The free will of man. Kailangang maging malinaw ito sa atin. Upang anumang Kristiyano siya, born again man siya, full gospel man siya, o anumang relihiyon niya, pwede nating ituro sa kanila ang biyaya ng Diyos. Sapagkat sila ay nakasentro sa responsibility ng tao. Nasa tao yon kung gusto mong maligtas. So kailangan nating ayusin ang bagay na ito. So the last time, dapat nating pag-aralan bilang isang Reformed Baptist, dapat mayroon tayong overview, mayroon tayong summary sa ating pinangawakan. 32 lessons ito mga kapatid. Kaya pag narinig natin about lesson, at least alam natin kung paano natin ito panindigan. Okay? Halimbawa, ang unang nabuo ng council ng ating mga kapatid nung una, sa 1689 ay ano? The Holy Scripture. Tanda natin, Holy Scripture nagtuturo ng God and the Holy Trinity. God and Holy Trinity, nagtakda siya, God's decree, sa lahat ng mangyayari, upang mangyari ang lahat ng kanyang tinakda, creation. He created everything, man. Then, pagdating sa creation, hindi kikilos ang creation kung walang providence of God. Kaya nga, maging ang kasalanan, pang-anim, fall of man, ay under po ng providence of God. Dahil ang tao po'y bumagsak sa kasalanan, wala siyang magagawa para maligtas sa kanyang sarili sapagkat siya'y patay. Ang Diyos ay nangako. Kung tawagin yan, the covenant of God. Okay? Ang Diyos pong gumawa ng hakbang para maabot ang tao sa pamagitan ng kanyang pangako. Ang pangako niya through covenant, kasunduan, agreement. Then pagkatapos nun, upang matyak po ang kasunduan, God sent His Son, Christ the mediator. Siya na yung tagapamagitan ng makasalanan at sa Diyos upang sila ay ma-reconcile, maibalik ang kanilang relasyon. Then, pang-walo na yun, no? Pang-siyam, ito na yung the free will of man. Okay? So, ito yung free will of man. The last time,
Nag-pray na ba tayo? Hindi pa, no? Manalangin muna tayo, mga kapatid. Ayaw ko magtiwala sa aking sariling pag-aaral at kung ano may pumasok sa aking isip. Panginoon, muli lumalapit kami sa inyo. Ayaw namin magtiwala sa aming sariling kakayanan, sariling karunungan, bagamat pinag-aaralan namin. Ngunit walang silbi ang lahat ng ito kung ito ang aming ipilalabas na kami mahusay, magaling, kundi dalangin namin ang banal na Espiritu na siyang patuloy magbigay ng tamang pananalita sa labi ng iyong lingkod at tamang pagkinig at katotohanan na ibibigay ninyo sa bawat tagapakinig. Lord, salamat po na muli namin itong tatalakayin upang maunawaan namin ang lumalagang na katuruan sa aming panahon at kung ano ang dapat naming tanggapin na naayon sa iyo at nasaayon sa iyong banal na kasulatan. Lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang tao ay mayroong kalooban. Man has a will. Kailan nagsimula ito? Ayon dun sa Lesson 9, Paragraph 1, ito ay mula sa pagkalikha natin. Ang Diyos po naglikha sa atin ayon sa kanyang wangis at kabilang dyan ang kalooban. Mayroon tayong kaloobang gawin ng isang bagay, magdesisyon ng isang bagay, hindi yan sa ating sarili, kundi yan ay kaloob ng Diyos. Kaya ang tao ay makapangyarihan. Nasa kanyang kamay ang kanyang kaligtasan sa kanyang sarili dito sa mundo lamang at hindi sa espiritual. Kaya siya po ay pwedeng mabago rin, ang hindi siya mapipilit sa kanyang kalooban, pero pwedeng baguhin ng Diyos ang kanyang desisyon sa pamagitan ng probidensyang ipinaharap ng Diyos. Diba? Tulad ng mga kaaway ng Israelite, tiyak na sila'y magugupo, wala silang pag-asa. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng putakti. At dahil sa putakting yon, nagtakbuhan ang mga kaaway at hindi nila sinunod yung gusto nila, ng kalooban nila. At si Paul din, walang makakapigil sa kanya sa pag-persecute sa mga Christians. Pinapatay niya ito o pinahayaan niyang patayin. Yung mga kabataan na pinakukulong, mga matatanda, lahat natatakot sa kanya, lahat ng tao. Pero nung siya'y katagpuin ni Kristo, ang sabi niya, ikamamatay niya raw kung hindi niya maipapangaral ang ebanghelyo. Mayroong nagbago sa kanya. Ano nagbago sa kanya? Yung kanyang makasalanang kalooban, biglang nagbago. Ikimamatay niya kung hindi niya maipapangaral ang Panginoon. So dati siyang evil, pero ngayon siya po ay isang lingkod ng Panginoon. So ang power ng decision natin, no, sa lahat ng tao, lalo na po sa atin, Christians, ito'y nababatay sa faith and repentance. Pagka mayroon tayong probidensyang dumating na kailangan natin ng decision, it must be based on our faith. Faith saan? Sa Word of God. Then, kailangan pala, advance pa lamang, magbabago ka ng isip, repentance. No? Pagbabago ng isipan. Halimbawa, mayroong halimbawang babae na halimbawa, inaakay ang binata, halika rito, may gagawin tayo. What does the Bible says? Pag nakita mo ng decision mo, no, hindi pwede. Then repent. Ibig sabihin, tumalikod ka dyan. Huwag mong gagawin yan. So, ang ating pong decision, yung ating kalooban, nakabatay sa faith and repentance. Pero sa mga unbelievers, wala pa ito. Wala pa ito. Pero, pwede nilang gawin sa kanilang pagiging isang makasalanan. Maging sa preaching, ang gospel is common grace para sa lahat ng makasalanan at para sa lahat ng mga banal. Nananawagan ito ng faith, nananawagan ito ng repentance. Ito'y nagtuturo sa atin. That is God's grace or providence sa atin para tayo ay makapag-desisyon ng tama ayon sa kanyang kalooban at hindi ayon sa ating pagiging makasalanan. So mayroon tayong kalooban. Lahat ng tao may kalooban, makapangyarihan ng tao sa kanyang sarili. Ikalawa, ang kalooban ng tao ay hindi neutral. Yun lang, may kalooban tayo pero hindi neutral, hindi sunod-sunuran. Kung ano yung humila sa iyong ng ilong,
sunod-sunuran ka lang kahit napapatayin ka o kahit na ibubulid ka roon sa iba't ibang lusts na mundo. Hindi po yan neutral. Mayroon tayong desisyon, may determinasyon tayo. At yan ay kaloob ng Diyos sa atin, lalo na sa mga Christians, hindi tayo pwedeng mapilit kung saan nila gusto, pero mga kapatid, pipiliin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Nasa atin pa rin yun. Pero ang Diyos, hindi ganon. Bagamat tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, pero God has no free will. Wala siyang malayang kalooban. Hindi siya malayang gumawa ng kasalanan. Hindi siya malayang pumili ng kasamaan. Ang sabi nga James 1:14, huwag mong sabihin na kapag ikay nagkasala, ay kay tinukso ng Diyos, sapagat ang Diyos ay hindi nanunukso at hindi maring matukso. Kundi tayo po ay nahihila ng sarili nating laman. So mayroon tayong malayo ating kalooban, pero hindi ito sunod-sunuran. Ang mga banal sa langit, wala na rin kalooban yon o free will. Wala na silang free will. Mababasa natin sa Revelation chapter 21 verse 4 na doon sa langit wala nang pag-iyak, wala nang pagluha sapagkat wala na pong pagdalamhati, wala nang kasalanan, wala nang temptations. Kaya nga ang isang tao na may kalayaan na pumili sa pinakamaganda, the highest talaga na will na dapat nating matanggap ay yung hindi mo kayang gumawa ng kasalanan. Yan yung pinaka-highest na will. Pero hindi mangyayari sa atin yan. Hindi pa rin nangyari sa atin yan. Sapagkat mayroon pa tayong remaining sin. So, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, yung isda sa aquarium, no? Halimbawa, ang aquarium, ito yung world of sinfulness. Yung pagka-depraved ng tao, yan yung mundo niya, no? At ang isda naman ay nandoon sa lumalangoy, doon sa aquarium, malaya siya. Free agent siya. Malaya siyang kung anong gawin niya rito, magpatayo siya ng 10-story building, magbigay siya ng 10 million sa isang taong na namatayan. Gusto niyang gawin ang lahat ng matutulong niya sa tao, pero nasa sanlibutan siya ng kasalanan. Hindi pa rin yan good spiritual. No? Siya po ay lumalangoy pa sa kasalanan. Kailangang mayroong biyaya ang Diyos na magpaahon sa kanya mula sa lusak ng kasalanan. Pag inahon siya, malayang-malaya siyang sumamba sa Diyos, at the same time, pwede pa rin siyang, may kalayaan pa rin siyang pumili ng kasalanan. Pero higit yung kalayaan na luwalhatiin ng Diyos. Alam niya na ang ibig sabihin ng repentance and faith. So, hindi neutral ang ating kalooban as Christian. Hindi neutral. Kaya nga, tayo po ay pinatatatag ng Diyos sa mga salita ng Panginoon. Kaya dapat lahat ng mensahe ay dapat nating i-absorb kung ano yung dapat sa atin, ano yung dapat baguhin natin, ano yung dapat nating palaguin natin is to know Christ more. Kailangang makilala natin siya sapagkat siya yung ating buhay. Kung paano tayo dapat lumakad tayo ayon sa kanyang lakad. Magiging banal tayo habang tayo sumusunod sa kanya, nalalayo tayo sa kamunduhan o sa lahat ng sistema ng mundo. Yun po ibig sabihin ng kabanalan. Habang nag-o-obey tayo sa salita ng Panginoon, pagsunod kay Kristo, nalalayo tayo. No? Numinipis yung temptation na sa atin, yung contact natin sa world system, ay numinipis yan, humihina, na tayo ay nagiging lobat doon sa sinful world. No? Pero karamihan sa Christian ngayon, lobat sa spiritual Kasi masyadong dikit sa sanlibutan. Bakit? Pastor, nasa sanlibutan. Trabaho ko, sanlibutan pa rin. Oo nga. Pero ang utos ng Panginoon, be holy for He is holy. Kailangan nating gumawa lahat ng ating kakayanan sa pagitan ng ating malayang kalayaan na tayo ay humawalay sa sistema. Hindi pa tayo pwedeng makaalis sa mundo. But we are not of the world. Kailangan nating lumago sa pananampalataya. Kaya nga,
No ang tao ay magkaroon ng kalayaan o ng kalooban, ang kalooban ng tao ay hindi kanyang pag-asa. Marami ang mga naniniwala na sa iyo lang yan, na depende lang sa iyo kung gusto mong ganito itong pag-asa mo. Kaya paniwalaan mo ang iyong sarili, ang iyong desisyon. Paniwalaan mo. Magagawa mo lahat ng bagay. Yes, magagawa mo lahat ng bagay. Pero, ito ba isang ayon sa plano ng Diyos? So, balikan natin yung ikatlong points natin ng kalooban ng tao ay hindi kanyang pag-asa. Ito ay sa lesson 9, paragraph 3. Basahin natin yung paragraph 3. Ganito ang sabi. Sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, lubusang nawala ang kakayahan ng tao na loobin at gawin anumang espiritual na kabutihan. Nasa kanya lahat ng kapangyarihang gawin anumang gustuhin niyang gawin dito sa pisikal na buhay. Pero pagdating sa espiritual, wala po siyang kakayanan. Lubusang nawala ang kakayahan ng tao na loobin at gawin ang anumang espiritual na kabutihan. Okay? Ang tao sa kanyang kalikasan ay patay dahil sa kasalanan. Patay, alam natin, separated. Separated siya sa spiritual goodness at pawang laban sa anumang mabuti. Hindi niya kaya sa kanyang sariling lakas nang magbalik loob sa Diyos o ihanda man lamang ang kanyang sarili sa pagbabalik loob sa Diyos. Nakita nyo how impotent sinners are. Napaka-impotent, inutil ang isang makasalanan. See? Paano masasabi ng mga Armenians, ng mga Pelagians, semi-Pelagians, Armenians, na sila ang maliligtas sila sa magitan ng kanilang pagsampalataya kay Jesus, gayong ang sabi sa banal na kasulatan, patay siya sa kakayanang espiritual. Ay ang paglapit sa Diyos ay espiritual. At mapapansin natin, libo-libo ang naniniwala rito. Ganon tayo noon. Feeling ko, nung pag-umakit kami sa bundok ni Mama, sa mission, may karat mga NP, hindi ako matatakot sapagkat ako'y nasa kamay ng Diyos. Pero ngayon nakikita ko, sabi ko, napakayabang ko pala noon. Hindi ako nakatityak ng ligtas. Ang kaligtasan natin ay mapapatibay lamang sa atin kung alam natin ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus Christ, John 8:31, if you are my disciples, you shall remain in my word. And in my word, sabi niya, sa aking salita, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan na siya makapagpapalaya sa inyo. Hanggat hindi natin alam yung katotohanan, nananangan tayo sa emotionalism. Ang faith kasi emosyon eh. Iiyak siya. Tinatanggap ko ang Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Hindi yan ang paraan ng Diyos eh. Ang paraan ng Diyos, ikaw ang aabutin ng Panginoon upang buksan ang puso mo nang sa ganun, mamulat ka sa katotohanan na ikaw'y makasalanan at ang tanging pag-asa mo ay si Kristo lamang. Yun ang tamang kaligtasan. Kaya, hindi ito pag-asa ng mga tao. Kahit ano pang relihiyon mayroon dyan, kahit anong grupo pa dyan, kailangan natin silang tulungan. Sabi nila, ay masama yung ginagawa ng pastor. Bakit? Nangingisda ka sa aquarium ng iba. Yun ang katwiran, di ba? Biro mo, nasa church na yun eh. Pag sa labas, sinisiringan mo dahil gusto mong mapunta, proselyting yan. Pero sa realidad, tinatanong natin, paano ba kayo naligtas? Eh, sigurado sasabihin nila, ay sumampalataya ako, ginawa ko yun, altar calling, alas 3 ng hapon yun. Afternoon worship yun eh. Sunday. Pero, si Kristo bang nagligtas sa kanila? Mali ba yun na ating akayin yung mga alam natin ng kanilang doktrina na hindi by grace, not by grace alone, scripture alone, faith alone, Christ alone? Dapat
Huwag naman tayo pumunta sa church nila at mag-preach doon. Yan po ay hindi naman tama. Kaya pagbagsak po ng tao sa kasalanan, never na magiging pag-asa ng tao ang kanyang malayang kalooban. Nagbigay ang Panginoon ng isang allegory or isang parables, masabi natin, kung paano niya hinahambing itong mga bulaang propeta. Sila'y nangangaral tungkol sa Diyos, nagpo-prophesy sila tungkol sa future. Pero ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Basahin natin, Matthew 12, verse 33, 37. Ang sabi ng Panginoon, o gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito. O gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Bunga means, alam natin, yung kanyang testimony. Testimony sa kanyang love, testimony sa kanyang faith, testimony sa kanyang perseverance, testimony sa kanyang self-control, and lahat ng bunga ng Espiritu Santo, dapat lumabas yan at makita sa buhay. Kung totoo siyang puno na mabuti, lahat po ng sasabihin niya, lahat ng doctrines niya na kanyang isi-share is tama, biblical. Kaya sabi ni Jesus Christ, 34, kayong lahi ng mga ulupong, ang tawag niya ron sa mga Pharisees na nagtuturo talaga ng commandments of God, totoong commandments of God. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay gayong kayo ay masasama? Sapagat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masasamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigas ng walang ingat. Bakit po? Marami ang maliligaw sa kanilang turo. Maraming maliligaw. 37, sapagat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay papawalang sala ka, sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulang ka. So ano yung parallelism dito? The fruit of the tree, parallel doon sa fruit of the lips. Kaya nga kung masama ang puno, meaning hindi talaga siya truly saved, paano siya makakapag-preach ng tamang doktrina? Ang kanyang pininiwalaan ay yung kanyang ipinapangaral. Paano siya makapag-produce ng tamang bunga, tamang disciple? So sa masamang puno ay masamang bunga. Masamang kaban ng tao ay masamang kayamanan. Maalat na bukal ay hindi pwedeng matamis sa tubig. Maalat pa rin. So upang magkaroon ng pagbabago ng bunga ang isang puno, anong dapat gawin? Mayroon pong himala na dapat gawin. Tanging Diyos lang ang makapagbabago ng puno. Walang tao makapagbabago ng puno. Only God. At kapag nabago ng Diyos ang puno, mababago rin kanyang bunga. Ganon din sa mga preacher. Magagaling nga sila. Pero makikita ba sa buhay nila? Makikita ba sa kanilang mga labi? Wala kang tinutukoy ng mga preacher dito. Preacher natin dito ay masabi nating tunay. Kahit may kahinaan sa pananalita, tunay ang bunga. So, only by God's grace ang solution ng mga taong ito. Kaya tayo, nasa tamang doktrina ng kaligtasan ay hindi batay sa kanyang desisyon, malayang kalooban. I-share natin, paano ka makakaroon ng kalayaan, ipatay ka, Ephesians chapter 2 verse 1. At ang patay, hindi kailanman babangon, hindi magsasalita, hindi iibig. Subukan mong isang bangkay, buhusan mo ng alak, kung lasenggo siya, hindi niya ilalabas yung dila niya para uminom. Patay siya.
Kaya minsan yung mga sa probinsya lang, no? May kaharap ako mga pasok, talagang mga maangas talaga yung itsura, no? Maangas talaga. Ay mo bakit uso yung sa Bisaya talagang mga bata pa, mga maangas. Ang huhusay nila magsalita, pero pagdating salvation, ikaw ang magdedesisyon. Nakakalungkot po mga kapatid. At ginagamit nila ang John 1:12 without taking the context sa verse 13. Ang context kasi maaring bago dumating sa text na iyong binasa o pagkatapos. Ganito ang sabi sa John 1:12 na ang sabi rito, na ang context dito, si Kristo hindi tinatanggap ng kanyang sariling bayan, ano? Pero mayroong sa kanyang sariling bayan, tinanggap siya. Ganito ang sabi sa 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. See? Sumampalataya, tanggapin mo lang si Jesus. Kaya may altar calling. Tanggapin mo si Jesus Kristo upang sumampalataya ka. Maraming ganyan eh. Kaya na kailangan ma-born again ka para sumampalataya ka. Nauna yung born again. Ano bang una talaga? Sumampalataya o ma-born again? Ang tanong niyan, anong nauna? Born again o pananampalataya? Born again ang una. Sanggol, nasa sinapupunan ng nanay. Sasagot ba yan, amen? Ha? Diyan kinumpir ni Christ eh. Sa John 3, kay Nicodemus na leader ng isang, at ito ang doktrina ng mga born again. Kailangan, sumampalataya ka para ma-born again. Yun ang kanila. E paano makasampalataya yung bata na sinapupunan pa ng nanay? Kailangan mo na siyang ipanak para mabuhay. At kapag nabuhay, matuturuan siya tungkol sa Diyos, tungkol sa magulang, tungkol sa kanyang sarili. At kapag siya'y tumibay na sa kanyang pakikinig-aral, magkakaroon na siya ng paniniwala. At ang kauwian ng kanyang paniniwala, pananampalataya. Kaya nga sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. Pero paano siya makakarinig kung patay siya? He must be born again. Kailangan mo na siyang ipanganak na muli. Kaya itong John 1:12, out of context ang gamit nila. Tanggapin mo si Kristo upang sumampalataya ka. Kaya sabi kasi dyan, lahat ng tumanggap kay Kristo na sumasampalataya. Pero paano siya makasampalataya? Paano siya makatanggap? Ang context sa verse 13, napakabilis lang. Ang pananampalataya at pagtanggap ng isang tao ay hindi sa pamagitan ng kapanganakan ng kanyang ina ng dugo o kapanganakan ng kalooban ng lalaki at babae, kundi siya'y pinanganak mula sa Diyos. Ano then? Ibig sabihin, coming from above. Ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos. At nung siya'y panganak na, lahat ng tatanggap na, bakit? Sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Kaya nakakasampalataya dahil na ipanganak na. Hindi pwedeng mauna yung sumampalataya ka para ma-born again. Maraming turo yan. Yan ang turo ng mga Christian ngayon, mga group. Full gospel, ano pa mga ministry. Believe Christ and you shall be born again. Pero paano panampalataya ang isang sanggol kung nasa tiyan pa? Kailangan mo siyang maipanganak. Ngayon, hindi pag-asa ng tao ang kanyang sariling kalooban. Wala siyang kakayanan nun.
malibang ang Diyos ang gumawa sa kanya, maliban sa biyaya ng Diyos na ikaw isilang na muli upang ikay magkaroon ng kaalaman, kaunawaan sa lahat ng iyong napapakinggan, then you believe Christ, ano pong mangyayari? Kung mangyari ito sa isang sinner, siya ay magiging malaya. Paragraph 4, lesson 5. Ganito ang sabi. Kapag binago ng Diyos ang isang makasalanan sa kalagayan ng biyaya, pinalalaya siya ng Diyos sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan. See? Alipin na ang tao sa kasalanan. Kung alipin siya ng kasalanan, wala siyang magawa pagdating sa spiritual. Kailangan mo na siyang baguhin ng Diyos, ipanganak na muli, upang maging malaya. Ngayon, may kalayaan na siya. Ang kalayaan niya ngayon ay isang mabuting kalayaan. Makakalaya na siya sa gapos ng kasalanan. Ibig sabihin, iniligtas na siya sa power of darkness. Sin is darkness. Magiging inutil ka doon. Kahit ikay nasa loob ng aquarium, nandun ka lang sa loob ng aquarium, nagagawa mo lahat mong gusto mong gawin, pero hindi ka makagawa kung ano yung kalooban ng Diyos sapagkat nasa loob ka ng aquarium. That is your world. Yan ang world of sinners. Wala siyang kalayaan sa labas. Kaya ang sabi sa paragraph 4, kapag binago ng Diyos ang isang makasalanan sa kalagayan ng biyaya, pinalalaya siya ng Diyos sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan. Siya po ay wala na po sa kadiliman. Colossians 1:13, ganito ang pagkakasabi. Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa karian ng kanyang minamahal na anak. Minamahal sa anak. So, mula sa aquarium ng kasalanan, inilipat tayo doon sa liwanag ng kanyang anak. So, paano nangyari yon? Sa pamamagitan ng ating pakikinig ng Ebanghelyo. Kaya napakalaga po. Kaya dapat dalhin natin ang ating mga anak sa murang edad pa lamang, alam na nila pumunta sa church. Ito'y ugaling ng nanay ko. Hindi ko alam kung bakit sila lagi ng Sunday. Pero pagdating ng panahon na maunuhan niya, ito pala. Kaya pala ang nanay ko, tatay ko, talagang nandyan sa Sunday. James 1:18, anong sabi? Alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Now, ayon doon sa sariling kalooban ng Diyos. Okay? Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. What is the word of truth? Jesus said in John 6:63, the word I spoke to you is truth. Spirit, and the Spirit gives life. Yun ang bibigay ng buhay. Upang kayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Follow up kay Peter, 1 Peter 1:23. Ganito sabi ni Pedro, ipinanganak na tayo kayong muli, hindi ng binhing nasisira. Mean to say, bining nasisira, gawa ng tao, gawa ng mag-asawa. Okay? O ano ba bang paraan para may panganak ka? No? Gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Kundi, nang walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa atin, may mga kaparaanan ng mga scientists paano kang isilang kahit wala kang nanay o wala kang tatay. Di ba? Nandun sa incubator ba tawag nun? Oh. May papanganak ka dyan. Ano mang paraan, magbayad ka ng milyon dyan. Pero hindi yan makapagdadala sa iyo sa langit. Ang makapagliligtas sa iyo ay ang buhay at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kaya nga, ano pong gawin natin? Preach the word. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong matakot. Hindi natin kailangan itong dependihan natin. Let the word work sapagkat spirit yan, gumagawa yan, nagbibigay buhay yan sa nakikinig. Kung hindi ka pinapakinggan, hayaan mo lang. Hanggat hindi ka pinapalayas, mag-preach ka. Pero pagka tinanggihan ka na, ayaw na makinig, that's it. Pagpagan mo na ng iyong pangapaa. Ibig sabihin, ang Diyos na ang bahala sa inyo.
kung bubuhay ng Diyos yung binhing na itanim namin sa inyo. Ipangaral natin salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang isang patay, may itinakda ang Diyos na sila'y makakarinig sa tinig ni Jesucristo. Kailan mangyayari yun? Kapag mayroong nag-share, kapag mayroong nag-teach, kapag mayroong nag-preach. Si Lazarus, nung nalibing siya, nakarinig ba siya ng mga tinig ng tao nung patay na siya? Wala siyang marinig. Patay siya. Pero bakit nung marinig niya, sumigaw si Christ, ang salita ni Christ ay Spirit and life, Lazarus, come forth! Patay. Kumilos. Bumangon. Gapos pa siya nung mga, tawag ba rin, mga swaddling cloth ba yun? Pero lulundag-lundag siya. Napapunta sa pinto. Bakit? Narinig niya ang tinig ni Jesus. Na bawat isa sa atin, salita ng Diyos ang ating pinapangaral, tinig ni Jesus ang narinig ng mga tao. Maraming galit. Hindi katakataka yan, sapagkat even Christ, inaalipusta siya yung kanyang salita. Ang sabi nga ng Panginoon, pwede nyo kong hamakin, wag lang ang banal na espiritu, sapagkat yan ay unpardonable sin. Sa ating panahon, mga kapatid, hindi na mangyari yun. Pero marinig pa rin nila. Kaya wag tayo matakot. John 5:25. Ganito ang pagkakasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga. Pag sabing ngayon na nga, kapag tayo nangangaral, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang makarinig ay mabubuhay. Pinangawakan ba natin to? Pastor, sa second coming ni Christ yan? No. Ito yun, sa tuwing tayo nangangaral. Ang second coming of Christ is 28. Verse 28, ang sabi sa 28, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pugod. See? That is second coming of Christ. Pero yung dito po sa 25, ito yung sa ating pangangaral. Huwag natin ikahiya. The truth shall set them free. Pero kung sinusugarcoat natin yung truth, mga kapatid, hindi nila marinig yun. Tinig lang ni Kristo ang kanilang marinig. So, ito po yung sinasabi, hindi pag-asa ng tao ang kanyang free will. Ang pag-asa ng tao is God's grace. Ang biyaya ng Diyos. Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya walang sino mang maaring mapagmalaki. At lahat ng naligtas, ito yung pinaka-masterpiece na creation ng God. Bawat isang Kristiyano at ang Diyos ay naghanda ng good works na dapat nilalakaran. Anong good works? To preach the gospel. That's number one good works. Ipangaral ang salita ng Panginoon. Then lastly, sa ating pag-aaral natin tungkol sa glorious will, maluwalhating kalooban ng Diyos. Paragraph 5 sa ating 1689. Sa pagpasok lamang ng taong iniligtas sa kaluwalhatian, that is glorification, kapag tayo po'y dinala na ng Diyos, either buhay pa tayo sa rapture, o di kayo mamatay tayo, the same with the rapture, bubuhayin pa rin tayo, sama-sama, saka ang kanyang kalooban ay nagiging ganap at lubusang malaya na gumagawa ng mabuti lamang. Now, medyo lumisan konti rapture. Turo po ngayon ng mga pre-millennialism, ang rapture po ay darating. At lahat po ng Kristiyano na hindi po yun. Ang rapture po, nasa end po ng coming ni Christ, second coming of Christ, yun yung rapture. Dadalhin niya ang mga naghihintay sa Kanya at hahatulan niya ang lahat ng mga hindi sumampalataya. Ang sabi po ng mga millennialists, maghahari pa si Christ ng 1,000
para bigyan ng pagkakataon pa ang mga matitigas ang ulo. That's not true. Pag second coming of Christ is judgment. Hebrews 9, verse 27 and 28. Minsan lang tinalaga sa tao ang mamatay minsan. At pagkatapos ay paghuhukom. 28, darating si Kristo upang kaunin ang lahat ng mga naghihintay sa Kanya. Okay? So, ito po yun. Pagdating po sa maluwalhati nating free will, tayo po mga naligtas na, ay maliligtas tayo sa sumpa ng kasalanan. Actually, now, we are saved from the penalty of sin. Wala na yung penalty sa atin. Bagamat mayroon pa tayong remaining sin upang magagawa natin ang ating mga actual sins, ang kailangan sa atin dyan, through God's grace, i-confess natin lahat ng nagagawa natin because mayroon tayong tagapamagitan, Christ the mediator, at si Christ naman na tagapagtanggol sa atin. Yun ang biyaya. Whereas doon sa Old Testament, pag sunod mo sa batas, pag nag-fail ka, parusa. Patay o di kaya kung anumang parusa. Pero sa atin, pag sunod natin sa batas na nag-convict sa ating natatagong kasalanan, all we have to do is lumapit kay Kristo at siya ang sasagot ng lahat ng ating dapat kaparusahan. That is grace. Okay? Sabi ni Jesus Christ, a new commandment I have give you. Hindi po yun bago. Old commandment pa rin yan. Loving God and loving the brethren. Pero bago lamang dahil nasa biyaya ni Kristo. So, ngayon po, as Christian, we are saved from the penalty of sin, that is past tense. Then we are saved through the power of sin. Saved continuously yan. Tayo nililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan ngayon at the present time. And pagdating po sa glorification, we will be saved from the presence of sin. Wala na po yung presensya ng kasalanan. Hebrews chapter 21 verse 4 na po yun. Wala nang pag-iyak, wala nang pagdalamhati, dahil wala nang tentasyon, wala nang kasalanan, wala nang lahat kundi pawang kagalakan. So, yun po yung glorious free will of man. Doon tayo pupunta. So, atin lang ibalik ng kaunti, wala po sa tao ang kaligtasan sa kanyang sariling kalooban. Okay? Dapat i-share natin yan sa mga nagsasabing, they are Christians for so many years. 40 years, 50 years na silang Christian, pero nanatili pa rin sila na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng kanilang pagpili kay Kristo. Kaligtasan is by grace. Kailangan mo nang gumawa ang Diyos sa iyo. Kaya mayroon tayong tinatawag na order of salvation. What is the order of salvation? Foreknowledge or election. Choosing. Foreknowledge, ibig sabihin, kinilala ka na bago palikhay ng mundo. Ang Arminianism, foreknowledge, ibig sabihin, ang Diyos tumitingin doon sa future, sa ating panahon ngayon. Kung sino yung pipili sa Kanya, yun ang pipiliin niya. Hindi po ganon. May batayan ang Diyos sa mga Armenians na pipiliin niya kasi magsisisi ka at sasampalataya kay Jesus. Samantalang doon sa Panginoon, ang foreknowledge doon, inibig niya na yung mga ililigtas. Then ikalawa, effectual calling, regeneration. Diba yun ang order? Kailangan ka mo nang ipanganak na muli. Then conversion. Pag sinabing conversion, that produce faith and repentance. Kaya ikaw sasampalataya kay Kristo at tatalikod sa kasalanan. Then pagkatapos mo ng conversion, anong kasunod? Justification. Doon ka lamang talaga i-justify ng Panginoon na wala kang kasalanan. Burado lahat. So therefore, kung wala kang kasalanan, i-consider ka niya sa adoption. Di ba? Yun ang sunod. Adoption. Ginawa kang anak. Dahil anak, ikaw ay isa-sanctify. Ibabanal ka. Progressive. That is our part. And positional. Sanctification. Pag tayo po kinauna ng Diyos, that is glorification. The glorious free will of man. Nanawaan mga kapatid? Unawaan natin para pag tayong
magkaroon ng question sa ating mga sarili. Meron kayong tanong? Meron kayong gustong itanong? Gustong linawin? O gustong idagdag? Wala na. Sige, pray tayo. Baka mayroon eh. Panginoon, salamat po sa iyo pong pagliliwanag. Nagtitiwala kami na hindi po kami lumihis sa katotohanan, kundi pawang turo nyo lamang, gabay ng iyong banal na Espiritu. Opo, Panginoon, hangad namin na may sa katuparan ng iyong kaloobang may pahayag ang iyong katotohanan. Hatulan niyo po ako, Panginoon. Kung ako po yung nagkasala, nagkamali po ako ng paliwanag, ituwid po niyo na sa akin pong kamalian. Maraming salamat po. Nawa ito yung magpatibay ng aming pananampalataya at magpatibay sa aming pagpapatutuo ng totoong kaligtasan. Kahit sa mga taong matagal nang nagsasabing Kristiyano, ngunit lihis pa rin ang kanilang kaligtasan, hindi sa biyaya, kundi sa gawa ng tao. Lord, tulungan yung bawat isa na may biyaya silang may paliwanag ito ng may pagmamahal sa kanila. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.